Habang nag-uusap ang tatlong lalaki ay napalingon ang mga ito sa maraming tao. Hindi sila makapaniwala na dinumog ng mga tao ang isang labanan ng boxing sa pagitan ng mga estudyante. Isang matipuno at maskuladong lalaki ang puspusan sa pag-eehersisyo para sa gaganaping paligsahan laban kay Tokanei Ryuji. Masaya si Kiko para sa kapatid na si Ryuji dahil patuloy nitong inaabot ang kanilang pangarap. Maya-maya pa ay pumasok na sila sa arena at nagsigawan ang mga tao para sa kanya. Ang makakatunggali niya ay si Kenzaki Jun mula sa Seika Academy at iyon ang pangatlong beses na maglalaban sila. Bata pa sila nang una silang maglaban dahil sa pagbawi ni Ryuji sa gloves na mula pa sa namayapa niyang ama. Profesional na boksingero ang ama ni Ryuji at namana ng kapatid nitong si Kiko ang kasanayan sa boxing mula sa kanilang ama, kaya ito ang tumatayong coach ni Ryuji. Maya-maya pa ay nagsimula na ang laban. Patuloy ang pagsuntok ni Ryuji gamit ang kaliwang kamao nito na siyang nagpabagsak noon kay Jun. Para kay Ryuji ay iniaalay niya ang kanyang laban sa kanyang ina na labis na nangulila sa pagkawala ng kanilang ama. Tabag man sa kalooban, umalis silang magkapatid noon para sanayin ni Kiko ang kapatid upang maging isang profesional na boksingero, at oras na mangyari iyon ay sa kanila babalikan ang kanilang ina. Iyon ang dahilan kung bakit halos hindi na nilubayan ni Ryuji si Jun sa loob ng ring, pero ang hindi nito alam ay inuubos lang ni Jun ang kanyang lakas para saka ito aatake. Gamit ang nagliliwanag na suntok ni Jun ay napabagsak nito si Ryuji, bagay na ikinagulat ng mga manunood. Gayunpaman, muling nakabangon si Ryuji habang hinang-hina naman si Jun dahil sa paggamit ng suntok na iyon. Upang malampasan ni Jun ang kanyang kahinaan, patuloy ito sa pagsasanay gamit ang makinang nagpapalakas ng kalamnan, ang Galaxian. Pero dahil doon, hindi na kaya ng mga muscles niya ang malalakas na puwersa at mistula na iyong babasagin. Maya-maya pa ay nagbigay na ng hudyat upang simulan ang second round, kaya pinayuhan ni Kiko ang kapatid na ipakita lang ang tunay na lakas nito, ang mga itinuro at pinagpag-oran nilang training noon, ngayon na ang oras para ilabas iyon. Sa pagsisimula ng laban ay nagtaka ang mga tao dahil kahit hindi gumagalaw ang kamao ay nasusugatan ang mga ito, iyon ang tinatawag na air fists. Maya-maya pa ay biglang sumakit at bumigat ang isang braso ni Jun na itinuturing niyang golden arm, bagay na napansin ni Ryuji. Gayunpaman, patuloy na sumuntok si Ryuji hanggang sa gagamitin na sana nito ang kanyang kanang kamao, pero isinigaw ni Kiko na huwag niya iyong gawin, ngunit itinuloy pa rin iyon ni Ryuji, kaya sa huli ay siya ang napabagsak ni Jun. Inisip ng lahat na tapos na ang laban, pero sinabi ni Katori Ishimatsu, isang boksingero mula sa gitnang paaralan at representative mula sa Chiba, na hanggat hindi pa nabibilanggan hanggang 10 ay hindi pa tapos ang laban. Sinusubok ang boksingero sa loob ng 10 segundo kung susuko na ba ito o ipagpapatuloy pa rin ang pangarap. Maya-maya pa sa pang-9 na bilang ay biglang bumangon si Ryuji, kaya ibig sabihin ay tuloy lang ang laban. Para kay Ryuji ay hindi siya maaaring sumuko sapagkat nasa loob ng ring na iyon ang kanilang pangarap. Maya-maya pa ay umakma na si Jun ng pag-atake kahit nakaramdam na naman ito ng pagsakit sa kanyang braso, ngunit nang lalapat na ang kamao niya kay Ryuji ay biglang tumunog ang gong, kaya hindi iyon natuloy. Habang nagpapahinga ay tinanong ni Ryuji ang ate niya kung anong klaseng suntok ang ginawa ni Jun para mapabagsak siya nito kanina. Sinabi ni Kiko na ginamit ni Jun ang left counter hook at binalaan din nito ang kapatid na alam na ni Jun ang ritmo para sa kanyang straight, kaya hindi na umano nito magagamit ang right straight. Nag-alala si Ryuji nang marinig iyon at napaisip kung paano siya lalaban, pero napansin naman umano ni Kiko na may kakaibang nangyari sa braso ni Jun. Sinabi ng doktor ni Jun na delikado na ang lagay nito at kapag ipinagpatuloy pa ang laban ay maaaring hindi na rin magamit ni Jun ang kabila pang braso nito. Dahil doon ay ipatitigil na sana ng coach ni Jun ang laban dahil mas mahalaga umano ang katawan nito kesa doon, pero hindi nakinig si Jun kahit ang mismong doktor na rin ang nagsabi. Saad ni Jun, hindi naman sa gusto niya maging kampiyon sa paligsahang iyon kundi para lamang iyon sa ilang taon sa hinaharap, kaya kailangan niyang lumaban ngayon. Mga 5 taon mula ngayon sigurado umanong makukuha niya ang world title, at para kay Jun ay kailangan niya munang talunin ngayon si Ryuji dahil ang magkapatid na iyon ang magiging hadlang para makamit niya ang titulo. Hindi na nakapagsalita ang doktor at inisip na kung madidisgrasya ngayon ang parehong braso ni Jun ay wala ring mangyayari para sa hangad nitong titulo sa susunod na mga taon. Tumayo na ang dalawa para sa pagsisimula ng huling round. Habang magkaharap ay inisip ni Ryuji na kung alam na ni Jun ang right straight ay hindi niya na lang iyon gagamitin. Sinimulan ng umatake ni Ryuji gamit ang left straight, pero ginamitan naman ito ni Jun ng right cross counter sapagkat alam nito na gagamitin ni Ryuji ang left straight. Bumagsak si Ryuji pero kasunod nyon ang pagkombelsyon ng kanang braso ni Jun, kaya hindi nito magawang makapunta sa sulok ng ring at kaya rin hindi masimulang bilangan ng referee si Ryuji.
Maya-maya pa ay pinilit na nitong makapunta sa sulok at habang binibilanggan ng referee si Ryuji ay pinipilit pa rin nitong makatayo. Ibig sabihin, magpapatuloy pa rin ang laban at kapag nangyari yun ay katapusan na nila pareho. Maging si Kiko ay ayaw na rin ituloy ang laban kaya plano na nitong ihagis ang tuwalya sa loob ng ring, ngunit bago pa niya iyon magawa ay nakapaghagis na ang doktor. Inihagis iyon ni Jun palabas ng ring kaya tuloy pa rin ang laban. Plano ni Ryuji na unahan na si Jun sa pag-atake gamit ang kanyang right straight nang sa gayon ay maging mas malakas ang suntok niya kesa sa counter ni Jun. Ngunit sa sabay na pagsuntok ng dalawa tinanggap na ni Jun ang pagkawala ng golden arm niya at nagawa niyang pabagsakin si Ryuji kaya siya ang itinanghal na panalo. Pagkatapos ng laban na iyon ay lilipad na si Jun papuntang Amerika upang doon ipaopera ang braso nito. Bago tuluyang sumakay sa eroplano ay binigyan muna ni Kiko si Jun ng amulet bilang pabaong regalo pero pasimple pa si Jun na ayaw niyang tanggapin ang regalo ng dalaga. Nang maglakad na paalis si Jun ay ipinagbili nito kay Kiko na sabihin kay Ryuji na magpagaling ng husto para sa susunod pa nilang pagkikita. Para kay Ryuji, hindi pa iyon ang katapusan ng laban nila ni Jun kaya nais niyang bumalik muli iyon para sabay maging profesional na boksingero at pareho nilang marating ang laban para sa world title. Sa paglipas ng mga araw patuloy lang ang pag-insayo ni Ryuji para sa sasalihan nitong Champion Carnival, at sinabi nitong hindi siya dapat matalo para kay Jun. Nang lumabas si Ryuji para mag-jogging ay naisip ni Kiko na hindi sapat ang suntok at straight ng kapatid niya para sa gaganaping laban. Habang tumatakbo ay hinarang si Ryuji ng tatlong lalaking nasa daan at hinamon pa siya ng suntukan. Hindi yun pinansin ni Ryuji ngunit hindi siya palampasin ng tatlo hanggat hindi umano siya nasusuntok ng mga ito. Susuntukan na sana ng isa si Ryuji nang biglang sabihin ni Ishimatsu na kung nais silang labanan ni Ryuji ay kanina pa sanang basag ang mga pangit nilang mukha. Bumaba ito at sinuntok ang motorsiklo ng tatlo bago nagpakilala bilang Coral Champion. Dahil doon ay napatakbo na lang ang tatlo at pagkatapos ay nagpakilala si Ishimatsu kay Ryuji bilang makakalaban nito sa darating na Champion Carnival. Nang sumunod na araw habang nag-insayo ay sinabi ni Kiko na oras na para turuan niya ng bagong estilo ng pagsuntok si Ryuji, nang biglang dumating na naman ang tatlong lalaki at pinagtawanan si Ryuji dahil nagpapaalaga pa umano ito sa kanyang ate. Hindi ang mga iyon pinansin ng magkapatid at ipinagpatuloy lang ang pag-insayo, ngunit dahil talagang makulit ang tatlo ay sinubukang gawin ni Kiko sa isa sa mga iyon ang bagong estilo ng pagsuntok kaya natakot na ang mga ito. Kinabukasan habang nag-insayo muli si Ryuji ay inabala naman siya ni Ishimatsu dahil sa pagkuha nito ng impormasyon tungkol sa ginagawa niya. Ngunit nang makita nito si Kiko ay nabighani ito sa ganda ng dalaga pero tinawag lang ni Kiko si Ishimatsu na elementary dahil maliit ito. Ipinakilala ito ni Ryuji sa kanyang ate at sinabing si Ishimatsu ay representative din sa Champion Carnival. Dahil naglalaba si Kiko ay idinamay na nito ang mga damit ni Ishimatsu kaya nang hiram muna iyon ng damit kay Ryuji. Habang naglalaba ay kinumpirma ni Kiko kung nangunguha nga si Ishimatsu ng impormasyon tungkol sa mga karibal nito sa pagpasok sa Champion Carnival. Inamin niyo ni Ishimatsu at sinabi pang lahat ng boksingero sa Japan ay kilala niya na kaya tinanong siya ni Kiko kung sino ang pinakamalakas, ngunit hindi niya iyon sinagot. Dahil doon ay kinailangan pa itong otohan ni Kiko para umamin. Sinabi ni Ishimatsu na pagdating sa pinakamalakas ay si Jun Kenzaki ng Seika Academy iyon dahil kung sasali iyon sa Champion Carnival ay iyon ang magiging pinaka-nakakatakot na kalaban. Pagkatapos ay binanggit din nito ang mga pangalan na hindi niya matukoy kung sinong sunod na malakas pagkatapos ni Jun, naroon sina Abashiri, Kawai, Onijima, Oda, Teichi, Kirino, Kinjo, at Shinitora. Nagtaka ang magkapatid na nabanggit si Shinitora gayong natalo nga iyon noon ni Ryuji. Nagtanong muli si Kiko pero nakahalata na si Ishimatsu na inuuto siya kaya nainas ito at umalis na. Pinalaan pa nito si Ryuji na kung magkakaharap sila sa Champion Carnival ay dudurugin niya ito kaya natawa na lang si Kiko. Samantala, habang nagpapagaling ay tuloy pa rin ang pagpapractice ni Jun ng kanang kamay gamit ang punching board. Ibinalita kay Scorpion ang tungkol sa nangyari kay Jun at sa itinuturing na tanging karibal nito na si Ryuji, at upang makakuha ng impormasyon ay humingi si Helga ng permiso para makapunta sa Japan. Wala pa ring tigil sa pagpapractice si Ryuji hanggang sa mapansin ni Kiko na parang may kakaiba sa pagsuntok ng kapatid pero hindi niya na iyon pinansin at inisip na lang na baka naninibago pa ito sa bigat ng inilagay na na-upgrade na wristlet. Ngunit nang subukan ni Ryuji ang Dragon Wrist ay tumalsik ang ate niya sa sobrang lakas kaya maging ang naglalakad na si Ishimatsu ay nagtaka kung anong nangyari. Inisip ni Kiko na parang isang tunay na dragon ang nakatira sa kamao ni Ryuji, ang tinatawag na boomerang hook.
Dahil doon ay kailangan nilang makumplito ang boomerang hook para sa darating na Champion Carnival, habang napaatras na lang si Ishimatsu at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Natuwa ito at nasabik para sa mangyayari sa laban. Nang mga sumunod na araw ay naperpekto na sa wakas ni Ryuji ang kanyang boomerang hook kaya handa na ito para sa gaganaping laban. Kinabukasan ay sabik na ang mga tao na mapanood ang national tournament kaya maaga pa lang ay nakaabang na ang mga ito. Samantala, nagmamadali naman sa pagtakbo ang magkapatid dahil mahuhuli na sila sa Champion Carnival. Sa pagmamadali ay napaara ni Kiko ang isang sasakyan sa pag-aakalang taxi iyon pero mabuti na lang at mabait ang mga iyon at pinasabay na sila. Habang nasa biyahe ay napansin ni Takeshi ang wristband at itinanong kay Ryuji kung mabigat ba iyon kaya nagulat si Ryuji dahil kilala siya nito. Magkapatid din ang dalawa, sina Takeshi at Takako. Maya-maya pa ay nakarating na sina Ryuji sa stadium nang bigla silang tawagin ni Ishimatsu at tinanong kung bakit sila kasabay ng magkapatid na iyon. Sinabi nito na si Takeshi ang representative ng Niigata bagay na ikinagulat ng dalawa. Naroon din si Kirino na mula sa Kagoshima Kyushu, Hiyame na mula sa Abashiri Hokkaido, Oda na mula sa Awari Aichi, Kinju na mula sa Ishigakijima Okinawa, Teichi na mula sa Tosakauchi, at si Onijama na mula sa Teikon Saitama, pati na rin si Shinitora. Pinalakas ni Kiko ang loob ni Ryuji at sinabing kahit gaano pa kalalakas ang mga iyon ay lalaban lang sila para sa layunin nila. Nagsimula na ang laban ng magkakaibang magkakatunggali at pawang ang mga malalakas na nabanggit ni Ishimatsu ang nananalo sa laban. Maya-maya pa ay sumalang na si Ishimatsu at ipinakita nito na kaya rin niyang manalo. Samantala, habang nag-insayo naman si Jun ay napalaban din ito sa mayabang na Blandino kahit hindi pa magaling ang kabilang braso niya. Ngunit tinutukan siya nito ng baril kaya tinulungan siya ni Black Shaft, ang USA Junior Champion. Sumalang na si Ryuji na siyang humalili kay Jun bilang pambato ng Tokyo kaya sinuportahan ito ng mga cheerer ni Jun. Si Kirino ang makakalaban ni Ryuji na di hamak na mas matangkad at mas malaki kaysa sa kanya. Gayunpaman, mataas ang kumpiyansa ni Kiko na ang kapatid niya ang mananalo. Sa pagsisimula ng round 1 ay nakaabang ang lahat sa magaganap na laban nang biglang pati ang referee ay hindi sinasadyang masuntok na rin ni Kirino bagay na ikinagulat ng mga manunood. Habang nagpapatuloy ang laban ay relax lang si Kiko dahil patawa-tawa lang ito. Maya-maya pa ay nagawa na ngang mapabagsak ni Ryuji si Kirino bagay na hindi mapaniwalaan ng iba pang mga boksingero. Dahil doon ay si Ryuji ang itinanghal na panalo sa pagitan ng laban ng dalawa. Sa airport naagon ni Helga ang atensyon ng mga tao sa pagdating nila dahil sa mga kasuotan ng mga ito. Agad ang mga itong nagtungo sa stadium upang mag-obserbe sa nagaganap na laban. Kasalukuyang nasa second round na ang labanan at ngayon ay si Takeshi naman ang makakalaban ni Ryuji. Dahil parehong malakas ang dalawa ay binalaan ang mga ito ng coach nila na mag-ingat sa atake ng kalaban. Nagsimula na ang kanilang laban pero mapapansing parang nilalaro lang ni Takeshi ang unang round hanggang sa masapulan na siya ni Ryuji sa pangana siyang nagpabagsak dito. Ibig sabihin, si Ryuji ang lalaban sa ikatlong bracket. Dahil suportado ng mga cheerer ni Jun si Ryuji na sa komportableng silid magpahinga, kaya naman magbabanyo muna sana si Kiko nang bigla nitong makasalubong si Takako kaya pinagbantaan siya nito tungkol sa kapatid na si Takeshi. Gayunpaman, hindi nabahala si Kiko dahil sa taglay na lakas ni Ryuji gamit ang boomerang hook. Habang naglalakad si Takako ay nagulat ito nang makita sa braso ni Helga ang logo ng Germany's junior team. Sa ospital, nakilala ni Jun ang kasalukuyang nag-insayo at isa ring boksingero na nagpapagaling din na nagmula naman sa France. Pinaliit ni Jun ang kakayahan ni Napoleon kaya nagulat siya nang mapaputok nito ang lobo kasabay ng pagkaputol ng 3 puno. Maya-maya pa ay sinimula na ang ikatlong bracket at ngayon ay si Oda naman ang makakalaban ni Ryuji. Hindi na sana manunood ang magkapatid na kaway pero naintriga si Takako kay Kiko at sa grupo ni Helga. Bago magsimula ang laban ay pinayuhan ni Ishimatsu si Ryuji na mag-ingat kay Oda dahil madumi itong makipaglaban. Gayunpaman, mabilis lang din itong napabagsak ni Ryuji, ngunit muli itong bumangon at sinimula ng gawin ang pandaraya. Dahil sa matagal na pagdidikit ng dalawa ay inawat muna sila ng referee at doon biglang sinuntok ni Oda si Ryuji nang hindi nakikita ng referee. Habang iniinda ni Ryuji ang tinamaang mata ay doon na siya sunod-sunod na beses na sinuntok ni Oda. Nang sasapulan na sana ni Oda ang mukha ni Ryuji ay biglang tumunog ang bell na siyang hudyat ng break o pahinga ng laban. Hindi namangha si Helga sa kanyang napanood na laban habang pinagsasabihan naman ni Kiko ang kapatid. Doon sinabi ni Ryuji na mula nang suntukin ni Oda ang kanyang kaliwang mata ay hindi niya na iyon maimulat kaya sinuri yun ni Kiko at doon nito naamoy ang turpentine.
Iminungkahi ng isang cheerer na sabihin nila sa referee ang tungkol doon pero sinabi ni Ishimatsu na huli na dahil baka napunasan na umano ang gloves ni Oda. Dahil doon para makaganti ay sinabi ni Kiko na oras na para gamitin ni Ryuji ang boomerang. Sa pagsisimula ng round 2, napagsuntok muna ni Oda si Ryuji bago nito tuluyang ginamit ang boomerang na siyang nakapagpabagsak dito. Ang lahat ay namangha sa ginawa ni Ryuji lalo na ang magkapatid na Kawai, at tinawag pa iyong himala ni Takako sapagkat wala pang sino man ang nakakagawa ng ganoon simula noon. Dahil din doon ay napatunayan ni Helga na hindi nga lang si Jun ang malakas sa Japan, kundi maging si Ryuji rin. Napanood ni Scorpion mula sa ipinadalang CD ni Helga ang video ng naging laban ni Ryuji at kung paano nito ginamit ang boomerang. Samantala, sunod na sumalang si Takeshi laban kay Yamada, at wala pang kalahating minuto ay napasigaw na ang mga manunood dahil na knockout na nito ang kalaban. Pagkalabas ni Takeshi sa ring ay pumasok naman si Ishimatsu at sinabing madumi talaga itong mock ipaglaban, kaya kung magkakaharap umano sila sa semifinals ay ipaghihiganti nito ang mga nakalaban ni Takeshi pero ngumisi lang ito at saka umalis. Dahil siya na ang sunod na sasalang ay isinuot na ni Ishimatsu ang kanyang gloves pero natigilan ito nang makita kung gaano kalaki ang kanyang makakalaban. Nagkunwari pa ito na natakot kay Hiyama pero mabilis niya lang naman itong napabagsak. Dahil doon ay nagalit na si Hiyami kaya habang nagpapapresko si Ishimatsu ay bigla itong umatake ng suntok, ngunit sa halip ay si Hiyami pa ang bumagsak laban kay Ishimatsu kaya ito ang itinanghal na panalo. Samantala, habang nag-insayo ay iniisip ni Jun ang nagtanggol sa kanya na si Blackshaft at si Napoleon na nakitaan niya ng kakaibang lakas kaya nais niya nang makapagmadali kahit na ano pang mangyari. Para sa ikatlong match, muling sumalang si Ryuji laban kay Kinjo kaya nagsigawan ang mga tao para sa boomerang nito. Dahil doon ay kinabahan na si Kinjo kaya sa pagsisimula ng round 1 ay hindi na ito agad makalaban. Iniisip nito na tapos na siya oras na gamitin sa kanya ni Ryuji ang boomerang bagay na ikinadismaya ng kanyang mga kasamahan. Huli ay si Ryuji ang nanalo kaya pasok na ito sa semifinals. Habang naglalakad ang tatlo ay nakasalubong nila si Shinitora at sinabing panoorin ni Ryuji ang susunod na laban. Para sa huling laban sa ikatlong bracket ay sumalang si Shinitora laban kay Onijima kaya pinanood nga iyon ni Ryuji. Para kay Ishimatsu, si Onijima umano ang mananalo sa laban na iyon bagay na sinang-ayunan ni Ryuji sapagkat noong makalaban niya si Shinitora sa semifinals ng regional tournament ay natalo niya iyon nang hindi man lang nakakaisang suntok sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Ryuji na baka may itinatago si Shinitora kaya sinabi nito sa kanila na manood ng laban. Sa pagsisimula ng round 1 ay nagulat sila sa mabilis na pag-iwas ni Shinitora sa suntok ni Onijima. Sa sobrang bilis ay para iyong pag-ihip ng hangin hanggang sa magawa ng mapabagsak ni Shinitora si Onijima gamit lamang ang isang suntok. Ngunit sinabi ni Kiko na hindi lang isa kundi 3 suntok ang ginawa ni Shinitora. Una ay sa mukha, pangalawa sa panga, at pangatlo sa sikmura. Lahat ng suntok ay parang kurap lang ng mata sa sobrang bilis. Dahil doon ay ito ang itinanghal na panalo gamit ang tinatawag nitong Rolling Thunder kaya naging interesado si Takeshi para sa mga nakapasok na boksingero sa semifinals. Para kay Ryuji, sa wakas ay nailabas na umano ni Shinitora ang pangil ng mabangis na tigre. Inianunsyo na ang 4 na sasalang sa ika-12 Champion Carnival, ang pambato ng Tokyo na gumamit ng boomerang hook na si Ryuji, si Shinitora na gumamit ng Rolling Thunder na pambato naman ng Kyoto, ang representative ng Chiba na nakakuha ng lakas mula sa matinding pagsasanay na si Ishimatsu, at si Takeshi na nakikipaglaban sa gilas at gwapong manlalaban na pambato ng Niigata. Ang 4 na ito ay maglalaban para sa kaluwalhatian ng mananalo sa tuktok ng ring. Sa susunod na 3 araw pagaganapin ang laban kaya naisip ni Ishimatsu na bumalik muna sa Chiba upang ipamalita ang kanyang pagkapanalo. Habang naglalakad ay nakarinig siya ng nagtitili ang kababaihan pero hindi dahil sa kanya kundi sa gwapong si Takeshi. Habang nasa biyahe ay napag-usapan ng magkapatid ang tungkol sa boomerang hook ni Ryuji pero para kay Takeshi ay hindi siya nababahala doon. Samantala, bago umuwi si Ryuji ay nakita nito si Shinitora kaya sinabi niya sa kanyang ate na may gagawin lang siya saglit. Kinausap niya si Shinitora upang itanong kung bakit hindi nito ginamit noon ang Rolling Thunder, at doon niya nalaman na para kay Shinitora ay laro lang ang boxing noon at paraan lang yun nito para matakasan ang kendo. Isa pa ay nais umano nitong makalaban ay ang totoong boksingero tulad ni Jun Kenzaki at hindi ng mga ordinaryo lang na mabilis niya lang matalo. Inamin din ni Shinitora na nakapagpabuhay rin si Ryuji sa kanyang fighting spirit dahil sa napanood niya sa mga laban nito. Kaya ngayon, desidido si Shinitora na ipakita kay Ryuji ang kanyang determinasyon na manalo sa Champion Carnival.
Bago umalis si Shinitora ay pinasalamatan ito ni Ryuji dahil pumayag itong makipag-usap at ngayon ay alam na ni Ryuji ang totoo. Bumirang hook laban sa Rolling Thunder, sino kaya ang magwawagi? Samantala, nagkita sina Napoleon at Scorpion upang pag-usapan ang tungkol sa gaganaping World Youth Boxing Championship. Tinanong ni Scorpion kung sino sa tingin ni Napoleon ang magiging matinding kalaban at sinabi ang tungkol sa balak na pag-iimbita sa France bilang parte ng plano. Maya-maya pa ay naulipat kay Jun ang usapan at nagulat si Scorpion nang malaman na nakita na iyon ni Napoleon, ngunit, mas nagulat ito nang malaman na si Black Shaft ay pupunta rin sa Japan. Nang makauwi si Ishimatsu sa kanila ay binati siya ng mga bata sa pagkapanalo niya kaya ipinangako niyang siya ang magkakamit ng tropeyo para sa mga ito. Biglang dumating doon ang maniningil ng utang at dahil matagal nang hindi nakakabayad ang kanyang ina ay itinulak na iyon ng lalaki bagay na ikinagalit ni Ishimatsu. Ipinangako niya sa lalaki na babayaran ito oras na manalo siya sa World Championship pero tinawanan lang siya nito. Gayunpaman sumang-ayon na lang ito sa kanya nang sabihin niyang seryoso siya sa kanyang sinabi. Dahil sa pag-iisip ay pumunta muna si Ishimatsu sa may dagat upang makapag-isip-isip nang bigla siyang mapatrouble sa isang grupo ng mga kalalakihan. Nakipagsuntukan siya sa mga ito pero bigla siyang pinalo ng isang lalaki sa ulo hanggang sa mapagtulungan na siya ng mga ito. Nang akma na siyang sasaktan muli ng pinuno ng grupo ay may biglang dumating na lalaki na siyang tumulong sa kanya. Siya ang kampiyon sa youth wrestling ng Japan na si Yuji Nagata. Nang mapatakbo ang grupo sa takot ay nag-usap na muna ang dalawa at sa huli ay nangako si Ishimatsu kay Nagata na ipapanalo niya ang laban kaya nang paalis na siya ay nagbigay saludo si Nagata sa kanya. Samantala, habang kumakain ay sinabi ni Kiko kay Ryuji na laman na ng balita sa buong bansa ang tungkol sa semifinals ng Champion Carnival, kaya ibig sabihin ay maaaring makita sila ng kanilang ina sa telebisyon. Dahil doon ay agad na nag-exercise si Ryuji habang iniisip na kailangan niyang galingan para sa kanyang ina. Sa lobby ng hotel, nagulat si Shinitora nang makita nito ang kapatid na si Futaba. Pinakiusapan siya nito na tumigil na sa pagboboxing kung ginagawa niya lang iyon dahil galit siya sa kanilang ama. Inamin ni Shinitora na iyon nga ang dahilan noong una siyang magsimula sa boxing pero iba na umano ngayon dahil sa kakaibang pakiramdam niya tuwing nasa loob siya ng ring. Samantala, nagpaalam na si Ishimatsu sa kanyang ina para bumalik na muli sa Tokyo at laking gulat niya nang pabaunan siya nito ng pera. Naiyak na lang si Ishimatsu at nangakong ipapanalo niya ang laban upang maranasan na ng kanyang ina at mga kapatid ang maginhawang buhay. Bukas na ang laban, at bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang hangarin sa buhay kaya nais ng mga ito na maipanalo ang laban. Kinabukasan pumili na ang apat ng kanilang makakalaban sa pamamagitan ng pagbunot. Si Ishimatsu laban kay Takeshi, habang sa second match naman ay si Ryuji laban kay Shinitora. Samantala, kasalukuyang nasa eroplano pa si Black Shaft papunta sa Tokyo at iniisip na wala na siyang makikitang boksingero na mas magaling pa kay Jun dahil sa liit umano ng isla. Habang nagwa-warm up si Ishimatsu ay pinayuhan ito ni Kiko na maging alerto kay Takeshi kaya sinabi nito na ipapanalo niya ang laban para makaharap niya si Ryuji sa finals. Inabangan talaga ni Takeshi si Shinitora upang sabihin na mukhang umaayon sa kanya ang tadhana sapagkat iniadya umano na silang dalawa ang magkaharap sa finals. Ngunit sinabi ni Shinitora na si Ishimatsu na ang pinakamalakas na makakalaban ni Takeshi kaya posibleng matalo ito laban doon kaya natigilan na lang si Takeshi sa kanyang narinig. Maya-maya pa ay inianunsyo na ang pagsisimula ng unang match para sa semifinals habang abala naman si Ryuji sa pagpapractice para sa laban nila ni Shinitora. Ngunit biglang ibinalita sa kanya ang kasalukuyang nangyayari sa laban ni Ishimatsu. Sugatan na ito habang wala pa ni isang suntok nito ang tumatama kay Takeshi. Gayunpaman pilit pa ring lumalaban si Ishimatsu hanggang sa matapos na ang round. Habang nakabreak ay gulat na gulat si Takeshi nang sabihin ng kanyang ate ang tungkol sa gagawin sanang pag-atake ni Ishimatsu kung hindi lang tumunog ang bell. Baka sa dibdib niya ang hindi natuloy na pagsuntok ni Ishimatsu na diretso sana sa panga niya. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Takeshi na pabagsakin na si Ishimatsu sa susunod na round. Sa pagsisimula ng second round ay mapapansin ang panghihina ni Ishimatsu, ngunit patuloy pa rin itong lumalaban hanggang sa muli na naman siyang mapabagsak ni Takeshi. Gayunpaman nang maalala nito ang kanyang pamilya ay agad itong tumayo hanggang sa magawa niya ng masapulan ang mukha ni Takeshi. Dahil doon ay hindi na siya tinigilan ni Takeshi sa pagsuntok hanggang sa tumalsik na ang kanyang dugo sa mga manunood. Habang nagpapatuloy ang laban ay biglang tinanong ni Kiko si Ryuji kung napansin ba nitong ginamit ni Shinitora ang kanan nitong kamay pero sinabi ni Ryuji na kaliwa ang ginagamit niyon kahit nang bumunot sila ng kanilang makakalaban. Para kay Kiko, marahil ang sikreto ni Shinitora para sa Rolling Thunder ay ang kanan nitong kamay.
Samantala, sa pangatlong pagkakataon ay napabagsak muli ni Takeshi si Ishimatsu ngunit nagpatuloy pa rin ang laban hanggang sa nagtaka na si Takeshi kung bakit hindi pa tuluyang natatalo si Ishimatsu. Dahil doon ay ibinigay niya ang kanyang huling suntok sa nanghihinang si Ishimatsu, bagay na nagpalipad dito pataas pero nanatili pa rin itong nakatayo. Sa pagnanais na mapabagsak na ay sinuntok muli ni Takeshi si Ishimatsu at ginamit rin ito ang kanyang siko bilang pandaraya, bagay na hindi napansin ng referee. Sa sunod-sunod na pagsuntok ni Takeshi ay hindi niya namalaya na nakalapat na siya sa gilid ng ring. Nang sabay na sumuntok ang dalawa ay doon na tuluyang bumagsak si Ishimatsu, kaya sa huli ay si Takeshi ang nanalo, kaya ibig sabihin ay pasok na ito sa finals. Kahit nanghihina ay pinasalamatan pa rin ni Ishimatsu si Kiko dahil sa pagtulong nito sa kanya. Galit na galit ang magkapatid dahil sa pandaraya ni Takeshi, kaya sinabi ni Ryuji na siguradong tatalunan niya ito sa finals. Dahil sa malubhang kalagayan ay dinala si Ishimatsu sa ospital, ngunit nang dalawin iyon ng magkapatid ay nadismaya si Kiko dahil nagawa pa talaga ni Ishimatsu na magkagusto sa nurse sa kabila ng sitwasyon nito, kaya tinamaan ito kay Kiko. Dahil doon ay nagseryoso na si Ishimatsu at sinabi kay Ryuji na huwag itong magpapatalo, kaya nangako ito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Maya-maya pa ay sinimulan na ang pangalawang match ng Champion Carnival, kaya ang lahat ng manunood ay nagsisigawan dahil nasa sabik na ang mga itong malaman kung sino ang maglalaban sa finals. Hindi maipagkakaila na talagang malakas ang Rolling Thunder ni Shinitora, kaya pinaalalahanan ni Kiko ang kapatid. Sa pagsisimula ng round 1 ay agresibong sumugod si Ryuji, pero ang lahat ng kanyang suntok ay nagagawang iwasan ni Shinitora, at nang ito na ang sumuntok pabalik ay agad nitong nasapulan si Ryuji. Habang nasa ospital ay pinapanood ni Ishimatsu ang laban ng dalawa, at maging ang kapatid at ama ni Shinitora ay nanunood din. Kendo ang pilit itinuturo noon ng ama ni Shinitora upang maging tagapagmana o mano ito ng pamilya, pero hindi iyon gusto ni Shinitora. Tumunog na ang bell na siyang hudyat ng pagtatapos ng unang round, at para kina Helga ay walang tiyansa si Ryuji na manalo. Ibinalita kay Jun ang tungkol sa nagaganap na laban at umaasa ito na hindi ipapahiya ni Ryuji ang sarili. Sinimula na ang second round, pero tulad ng una ay hindi pa rin matamaan ng suntok ni Ryuji si Shinitora, kaya napaisip si Kiko kung wala ba itong kahinaan. Habang pinapanood ang second round ay naalala ng ama ni Shinitora kung paano nito sinubak noon ang anak sa pagkilos ng mabilis na animoy ihip lang ng hangin. Habang umiikot ang roulette ang gawa sa patalim ay kailangang makuha ni Shinitora ang kristal na nasa likod nito. Takot na takot noon si Shinitora at halos mawala na ito ng abilidad na gamitin ang kanan nitong kamay dahil sa pagsubok na iyon. Dahil doon ay pinagtawanan siya ng mga tao, kaya hindi na ito nakihalubilo pa sa iba at nagkulong na lang sa bodega. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Shinitora ang pagsasanay sa loob ng madilim na silid hanggang sa makamit nito ang lakas ng kaliwa nitong kamay, lakas na kayang lampasan ang dalawa. Sa paglipas ng panahon ay naaral na rin nito ang pag-iwas na singbilis ng pag-ihip ng hangin, kaya lumabas na ito sa bodega. Nag-aral ito sa high school at doon tinalo ni Shinitora ang grupo ng mga pasaway na kinatatakutan ng lahat. Mula noon ay wala nang sino man ang naglakas loob na manguyam sa kanya, bagkos ay kinatakutan na sa puntong wala ni isang makalapit sa kanya. Ipinakita rin ni Shinitora sa kanyang ama na kaya niya nang gawin ang pagsubok nito noon, hindi lang isa kundi 3 bowl ang kristal pa. Dahil doon ay sinabi ng matanda na karapat-dapat na si Shinitora na maging tagapagmana niya, ngunit sinabi ni Shinitora na hindi siya interesado sa pamana dahil plano niyang pumasok sa mundo ng boxing, bagay na hindi sinang-ayunan ng kanyang ama. Sa pagtatapos ng pangalawang round ay hindi pa rin nakakatama ng suntok si Ryuji sa napakalakas na si Shinitora. Sa pagsisimula ng huling round ay doon na malalaman kung sino ang panalo, kaya napaisip si Ishimatsu kung anong gagawin ni Ryuji. Nagsigawan ang mga manunood sa dalawa na gamitin ng mga ito ang Rolling Thunder at Boomerang Hook upang magkaalaman kung sino ang mananalo. Sabay ngang ginamit ng dalawa ang lakas nila na nagdulot ng malakas na pagsabog na siyang nagpatalsik kay Ryuji. Naisip nito na kailangang mas bilasan niya ang paggamit ng Boomerang Hook dahil hindi siya papayag na mabaliwala lang ang pinaghirapan nila ng ate niya. Sa muli nitong pagtayo ay umatake sila sa isa't isa gamit ang Rolling Thunder at Boomerang Hook. Gulat na gulat si Helga nang mapabagsak ni Ryuji si Shinitora, kaya naman sa huli ay ito ang itinanghal na panalo. Pinati ni Shinitora si Ryuji sa pagkapanalo nito at sinabing siguradong si Ryuji ang magiging pinakamagaling sa buong Japan balang araw. Gaganapin na ang finals pagkalipas ng 2 araw at ang laban ay sa pagitan ni Takeshi at Ryuji. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na ang oras ng paghaharap ni Takeshi at Ryuji sa finals ng Champion Carnival. Habang hindi pa nagsisimula ay nakausap muna ni Shinitora ang kapatid sa telepono, at pagkatapos yun ay nilapitan siya ni Ishimatsu.
May nais sanang sabihin si Ishimatsu pero dahil mag-uumpisa na ang laban ay umalis din ito agad para suportahan si Ryuji. Habang nag-warm up si Ryuji ay kinakabahan na si Sakiko dahil sa mga naririnig nito na si Takeshi umano ang mananalo sa laban. Gayunpaman, sinabi ni Kiko na masyado pang maaga para mag-declare ng panalo gayong magkakaalaman pa lang sila oras na sumalang na ang dalawa. Samantala, habang nagsasaya si Blackshaft ay pilit ipinapanood dito ni Nick ang video ng naganap na laban sa pagitan nina Shinitora at Ryuji. Dahil doon ay naging interesado ito kay Ryuji at agad na pinalabas ang mga babae para maghanda sa pagpunta sa stadium. Ipinatawag ni Takako si Kiko sa labas ng stadium upang sabihin na umatras na lang si Ryuji sa final match, bagay na ikinagalit ni Kiko. Para kay Takako ay perpekto ang pagkakasanay niya sa kapatid niya kaya wala umanong panama doon si Ryuji. Hindi nakinig si Kiko at sinabing huwag maliitin ang kapatid niya kaya naman pinakitaan ito ni Takako kung gaano niya hinubog sa pag-iinsayo si Takeshi kaya kung nais umano ni Kiko na mapahamak ang kapatid ay ituloy na lang ang laban. Ngunit natawa na lang si Kiko nang biglang masira ang damit ni Takako kaya inisip nito na nagkamali siya sa pagkalkula kay Kiko sapagkat nasalisihan pala siya nito. Maya-maya pa ay bumalik na si Kiko kay Ryuji at pinalakas nito ang loob ng kapatid. Samantala, habang nagtatrabaho si Chiyo ay ibinalita dito ng isang lalaki ang tungkol sa laban ni Ryuji na kasalukuyang ipinapalabas sa telebisyon kaya agad itong nanood sa laban ng anak. Habang hindi pa nagsisimula ang round 1 ay naalala ni Ryuji ang panahong iniwan nila ang kanilang ina para maging isa siyang profesional na boksingero, pati na rin ang sakit at hirap na kanyang pinagdaanan hanggang sa madiskubre nila ang boomerang hook. Samantala, nagulat naman si Takeshi nang makita ang itsura ng kanyang kapatid na nagbigay ng payo sa kanya na huwag idaan sa laro ang laban ngayon bagkus ibigay ang lahat ng kanyang makakaya sa umpisa pa lang. Nagtaka si Takeshi pero sinabi ni Takako na makinig lang siya at in-knockout agad-agad si Ryuji. Iniisip pa rin ni Takeshi na normal na tao lang naman si Ryuji at takot umano iyon sa kanyang presensya kaya walang dapat ipag-alala. Dahil doon ay napasigaw si Takako at sinabing may isang henyo sa likod ng normal na taong iyon, si Kiko, kaya bago pa ilabas ni Kiko ang kahinaan niya ay pinayuhan ni Takako ang kapatid na talunin na agad si Ryuji. Maya-maya pa ay nagsimula na ang round 1 kaya agad na umatake si Takeshi, ngunit agad siyang napatalsik ni Ryuji sa isang suntok pa lang at pagkatapos ay sinuntok na siya nito ng paulit-ulit hanggang sa wala na siyang magawa. Nagulat siya sa ipinapakita ni Ryuji sapagkat hindi niya iyon inaasahan dahil masyado niya itong minaliit. Sa unang pagkakataon ng laban ni Takeshi ay napabagsak agad ito sa unang round pa lang kaya hindi ito makapaniwala sa alab ng apoy na ipinapakita ni Ryuji. Bago matapos ang pagbilang ay muling tumayo si Takeshi at sa muling paglalaban nila ay ipinakita na ni Ryuji ang mabilis niyang galaw para iwasan ang mga suntok ng kalaban. Mabilis din ang mga pagsuntok ni Ryuji na siyang nagpatalsik muli kay Takeshi. Humanga ang mga manunood sa ipinakitang lakas at liksi ni Ryuji kaya isinisigaw ng mga ito na gamitin na ni Ryuji ang boomerang hook. Ngunit nang muli niyang gamitin ang right straight ay naiwasan iyon ni Takeshi at saka siya nito inatake ng uppercut. Nang magpahinga ang dalawa sa laban ay biglang sinampal ni Takako ang kapatid dahil sa ipinakita nito sa laro pero sinabi ni Takeshi na iba si Ryuji kesa sa normal nitong galaw. Bago magsimula ang pangalawang round ay sinabi ni Takako na gumamit si Takeshi ng mabilis na pag-atake para tapusin ang susunod na round sapagkat isang henyo umano ang gumagabay kay Ryuji. Samantala, lumapit naman si Ishimatsu at sinabi na mas mahusay ngayon si Kiko. Dagdag pa nito na kaya umano ginawa ni Takeshi ang uppercut ay dahil natatakot ito sa boomerang hook na isinisigaw kanina ng mga manunood. Tumunog na ang hudyat para sa pagsisimula ng pangalawang round kaya sinabi ni Ishimatsu na hanggat maaari, dapat sumugod si Ryuji ng buong lakas. Nang magsimula ang round 2 ay mapapansing nagbago si Takeshi sapagkat ibinibigay na nito ang lahat sa bawat pag-atake na animoy nagmamadali. Doon na nagbigay si Kiko ng hudyat para gamitin ni Ryuji ang boomerang hook pero naiwasan iyon ni Takeshi. Muli ay sinabi ni Kiko na gamitin muli ni Ryuji ang boomerang hook para tapusin si Takeshi, ngunit laking gulat ng mga iyon nang muli yung maiwasan nito. Dahil doon ay nahuli ni Kiko ang kahinaan ni Takeshi at sa susunod na paglalaban ng dalawa ay napabagsak muli ito ni Ryuji. Halos hindi na kayanin ni Takeshi na bumangon pero dahil sa ate niya ay tumayo siya bago pa matapos ang pagbilang. Sa pagsisimula muli ng laban ay mabilis muli ang naging pag-atake ni Ryuji kaya inisip ni Takeshi na hindi gagana ang sekretong teknik ng ate niya. Ngunit nang maalala ni Takeshi kung paano siya sinanay noon ng ate niya ay naisip niya na simula noon ay hindi pa siya natatalo sa laban kaya naman, inilabas ni Takeshi ang kanyang determinasyon para manalo at kasabay niyon ang pagtatapos ng pangalawang round.
Napansin ng magkapatid ang biglang pagbabago sa itsura ni Takeshi kaya alam ng dalawa na hindi ganoon kadali na pagpapabagsak kay Takeshi sa susunod na round. Para sa mga kasamahan ni Chiyo sa panonood ay maipapanalo na umano ni Ryuji ang huling round, ngunit mapapansing nag-aalala si Chiyo at sinabing ang tanging nais niya ay ang maging ligtas ang anak. Sa isip ni Takako, isinoli nito si Takeshi sa championship upang makalaban si Jun Kenzaki nang sa ganon ay madaig nito ang kahinaan sa isipan nito. Ngunit dahil sa nangyari sa kaliwang braso nito ay hindi yun ang nakalaban ni Takeshi kaya parang baliwala rin ang pagpapasali niya rito. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa magkapatid na Tokone dahil nadaig pa rin ni Takeshi ang kahinaan nito kaya ngayon ay wala na umano iyong katatakutan kahit pa ang boomerang hook. Sa muling paggamit ni Ryuji ng boomerang ay naiwasan ulit yun ni Takeshi at gamit ang left straight ay napabagsak nito si Ryuji. Muntik na itong hindi makatayo muli pero pinilit pa rin ni Ryuji kaya nagpatuloy pa rin ang laban ng dalawa. Wala nang talab dito ang boomerang hook ni Ryuji kaya naman patuloy na lang ang pagsuntok nito. Inamin ni Kiko na mas magaling na boksingero si Takeshi, ngunit ang mas nakakatakot ay ang kapatid nito na si Takako. Maya-maya pa ay sinabi nito kay Takeshi na oras na para tapusin si Ryuji. Tumalsik si Ryuji palabas ng ring dahil sa lakas ng pagsuntok ni Takeshi kaya naman sinalo ito ng nagpapagaling pang si Ishimatsu bago pa ito tuluyang tumama sa sahig at mawala ng malay. Lumapit din si Shinitora at sinabing alam na ni Ryuji ang dapat gawin. Samantala, ipapaalas na sana ni Takeshi ang kanyang gloves pero sinabi ng ate niya na hindi pa tapos ang laban, kaya laking gulat nito nang makitang muling umaahon si Ryuji pabalik sa loob ng ring. Nagsigawan ng mga tao sa tuwa dahil nagawang makabangon ni Ryuji bago matapos ang pagbilang ng referee. Malaki ang pasasalamat ni Kiko kay Ishimatsu dahil kung hindi nito sinalo si Ryuji ay tatama sana ang ulo nito sa sahig kaya naluha na lang ito habang buhat si Ishimatsu. Kahit alam ni Ryuji na kayang iwasan ni Takeshi ang boomerang at hindi niya magagamit ang right straight ay nais pa rin itong lumaban sapagkat hindi pa umano niya na ibibigay ang lahat ng meron siya. Habang nagpapatuloy ang laban ay minamaliit ni Takeshi si Ryuji at sinabing ang ring ay parang isang dagat at hindi umano nababagay doon ang palakang tulad ni Ryuji dahil lalamunan lang ito ng karagatan. Sa lakas ng pagsuntok ni Takeshi ay sumuka na si Ryuji ng dugo pero hindi pa rin ito sumuko at sinabing sa tingin niya ay hindi sapat si Takeshi para mapatalsik ang palakang katulad niya at saka ito umatake ng suntok. Dagdag pa ni Ryuji na hindi silang magkapatid umalis para sa dagat ng walang baon na determinasyon dahil nagsimula ang paglalakbay nila sa dagat mula nang umalis sila sa kanilang tirahan. Napakalaki ng dagat at lampas pa iyon sa kanilang imahinasyon kaya halos malunod sila ng ilang beses dahil sa lalim yun ngunit kailangan pa rin nilang sumulong sa madilim na dagat na iyon upang makita nila ang sinag ng liwanag. Hanggat hindi umano nila nararating ang liwanag ay hindi sila hihinto at ang liwanag na iyon ay naroon sa ring na iyon. Ibinuhos na ng dalawa ang lakas ng kanilang suntok sa isa't isa hanggang sa mapatalsik na naman ni Takeshi si Ryuji. Ngunit, hindi iyon bumagsak at nanatili pa ring nakatayo bagay na ikinagulat ni Takeshi. Dahil doon ay nakaramdam ito ng takot sa kabila ng sitwasyon ni Ryuji na halos wala ng laban. Doon niya na-realize na hindi siya sa boomerang natatakot kundi sa mga mata ni Ryuji na nagpapakita ng alab at matinding fighting spirit. Gayunpaman, nais pa rin niya itong talunin pero bago pa niya iyon magawa ay inunahan na siya ni Ryuji gamit ang boomerang hook na siyang nagpalipad kay Takeshi palabas ng ring. Sa huli ay si Ryuji ang idineklara bilang panalo bagay na ikinatuwa ng lahat ng manunood, lalo na ng kanilang ina. Samantala, nagising si Ishimatsu dahil sa hiyawan ng mga tao kaya bigla itong napabangon at laking tuwa nang makitang si Ryuji ang nanalo. Lumapit si Takeshi kay Ryuji upang batiin ito bilang numero 1 sa Japan. Pagkatapos yun ay iginawad na kay Ryuji ang tropeyo at nangako ito sa ina na maghintay pa ng konti dahil magiging profesional na boksingero na siya at makakabalik na siya kapag nangyari iyon. Nakatanggap din ng parangal sina Takeshi, Shinitora, at Ishimatsu at pagkatapos yun ay ini-anunsyo na ang tungkol sa gaganaping Junior Boxing World Tournament sa Japan, at ang mga boksingero na nakamit ang mga kahangahangang marka sa Champion Carnival ay lalahok bilang mga kinatawan ng Japan bagay na ikinatuwa ni Ishimatsu. Biglang namatay ang ilaw sa stadium at doon dumating ang American Junior Champion na si Black Shaft. Nang malaman nito na si Ryuji ang nanalo sa laban ay natawa si Shaft at pinagtawanan na rin nito ang tatlo bagay na ikinagalit ni Ishimatsu. Tinawag nitong bata si Ishimatsu pero sinabi ni Shinitora na kung magseryoso si Ishimatsu ay kaya nitong patulugin si Shaft sa sahig. Dahil doon ay hinamon ni Shaft ang 4 ng 5-on-5 bago umano ang World Tournament, America laban sa Japan, upang maipamuka umano ni Shaft na hindi ang mga ito nababagay sa World Tournament.
Sinabi ni Shaft na bibigyan niya ang 4 ng 1 buwan upang makapagpahinga at makumpletong 5 ang mga ito, ngunit biglang dumating si Jun Kenzaki at sinabing kumpleto na ang 5 pinakamalakas sa Japan, bagay na ikinagulat ng marami. Samantala, nang malaman ang tungkol sa pagbabalik ni Jun ay agad na umalis sina Robbie upang ibalita sa kanilang commander ang tungkol doon. Para kay Jun, hindi sila interesado sa labang iyon dahil ang dapat nilang isipin ay ang World Tournament. Habang nakatingin si Kiko sa kanyang kapatid ay natutuwa ito sapagkat nalampasan nito ang kanyang imahinasyon at nagningning ito sa sarili nito, pati na rin ang tatlo. Para ang mga itong nagniningning na ginto, ang tatawaging Golden Japan Junior. Nangako si Ryuji na patuloy siyang aabante sa karagatang tinatawag na ring upang makamit ang kanyang pangarap. Bilang paghahanda sa magaganap nilang laban ay sabay-sabay na nag-ensayo ang 5. Samantala, ibinalita na ni Helga kay Scorpion kung sino-sino ang 5 kumakatawan sa Japanese Junior Team, at ang tungkol sa nagpapanalo kay Ryuji na Boomerang Hook. Patuloy na hinahasa ni Ryuji ang paggamit nyon habang nagkaroon naman ng isang round ng sparring sina Shinitora at Takeshi dahil hindi ang mga ito nagkaharap noon sa Champion Carnival. Base sa napanood ni Helga na estilo ng pakikipaglaban ng dalawa ay sinabi nito kay Scorpion ang tungkol sa mga iyon. Kahit practice lang ay ginamit ni Shinitora kay Takeshi ang Rolling Thunder kaya tinapatan yun ni Takeshi ng kanyang right upper na nagdulot ng matinding impact kaya inawat na ni Kiko ang mga ito bago pa tuluyang magkasakitan ang dalawa, at sinabing ihanda na lang nila ang mga pag-ataking iyon para sa darating nilang laban. Maya-maya pa ay si Ishimatsu naman ang nanghamon ng sparring kay Ryuji, bagay na sinang-ayunan ni Kiko. Bago ang sparring ay inalis muna ni Ryuji ang mga nasa kamay at paa niya na siyang sikreto nito para mas lumakas. Bago magsimula ay pinaalalahanan ni Kiko si Ryuji na sa sparring round na iyon, kailangan niyang isipin ang kombinasyon ng 1-2 na sinusundan ng Boomerang, ngunit nang magsimula na ay nagtaka si Ryuji kung bakit hindi niya magawa iyon. Hindi makapaniwala si Ryuji na sa kabila ng pagiging maliit ni Ishimatsu ay ganoon kabigat ang mga suntok nito. Patuloy lang niyang sinasangga ang mga suntok nito kaya inisip ni Takeshi na baka hindi umano nito gustong makipaglaban sa kakampi. Nainis na si Kiko kaya sinabi nito na umatake na si Ryuji, sumunod naman ito at ginamit ang right straight. Maya-maya pa ay sunod na ginawa ni Ryuji ang Boomerang na agad na iniwasan ni Ishimatsu, gayunpaman ay tumalsik pa rin ito palabas ng ring at tumama kay Kiko. Dahil doon ay mas lumala pa ang kondisyon ni Ishimatsu matapos tumama ang mukha nito sa dibdib ng dalaga. Napansin nilang wala si Jun kaya inisip ni Kiko na baka hindi pa umano tuluyang gumagaling ang kaliwang braso nito, bagay na pinabulaanan ni Ishimatsu sapagkat nung unang araw lang ng training ay pinatunayan ni Jun na magaling na ang kaliwang braso nito sa pamamagitan ng pagsuntok sa ilalim ng estatwa. Samantala, nang tanungin ni Scorpion si Helga kung sino sa tingin nito ang mananalo sa pagitan ng Japan at Amerika, para kay Helga ay ang Amerika sapagkat wala umanong binatbat ang Japan Junior Team sa kapangyarihan ng mga iyon. Ngunit para kay Scorpion, nung magpapatuloy ang paglago ng talento ng Team Japan ay maaaring maging banta rin ang mga iyon sa Germany na siyang sinusuportahan ni Scorpion. Habang nag-insayo si Jun ay nakatanggap ito ng tawag mula sa New York branch at doon niya nalaman ang balitang umalis si Shaft sakay sa private jet at walang nakakaalam kung saan iyon pupunta. Isa pa, wala pa rin umanong napipili mula sa mga sikat na Amerikanong boksingero para sa kompetisyon laban sa Japan, kaya ipinatuloy lang ni Jun ang pagpapaimbestiga. Samantala, pumunta pala si Shaft sa tahanan ng Italian Junior Mafia at nakaharap nito ang mga bantay na nagtutok ng baril sa kanya dahil sa pagpasok nito sa ipinagbabawal na lugar. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Shaft kaya babarilan na sana siya ng lalaki pero pinigilan ito ni Don Juliano, ang pinakamataas na Junior Mafia. Sinabi ni Shaft na naroon siya upang humingi ng pabor kay Don Juliano kaya pinatuloy naman siya nito upang sa loob mag-usap. Habang nag-e-exercise ay biglang tumigil si Ryuji dahil sa nararamdaman nito sa kanyang kaliwang braso, ngunit nang tanungin siya ng ate niya kung anong problema ay nagkunwari na lamang si Ryuji na pupunta muna siya sa banyo. Nang makarating doon ay sinubukan niyang sumuntok gamit ang Boomerang ngunit hindi niya iyon nagawa kaya inisip niyang dahil siguro yun sa naganap na sparring kahapon. Nang itaas nito ang manggas ng kanyang damit ay doon niya nakita ang namamaga niyang kaliwang siko. Nang makausap ni Shaft si Don Juliano ay pumayag naman ito sa kanyang pakiusap at sinabing kakausapin muna nito ang mga iyon kaya nagpasalamat siya rito. Samantala, halos isukan ni Ishimatsu ang lahat ng kanyang kinain dahil ayaw nito ang lasa ng gatas kaya dinalhan muna sila ni Kiko ng ibang makakain. Agad iyong sinabakan ni Ishimatsu mag-isa kaya napatingin na lang sina Shinitora at Takeshi. Hinagisan niya ng tig-isa ang dalawa habang si Kiko naman ang naghagis para kay Ryuji. Kaliwang kamay ang ginamit na pansalo ni Ryuji ngunit nang maramdaman niya ang sakit ay nabitawan niya ang pagkain.
Napansin siya ng ate niya pero hindi siya nagpahalata sapagkat wala siyang sino mang pinagsasabihan ng tungkol doon. Dahil nagustuhan ni Ishimatsu ang pagkaing niluto ni Kiko ay nag-request ito na ipagluto ulit sila ng ganon bago ang kanilang laban nang sa ganon ay sisiw lang umano ang maging laban nila kontra sa Amerika. Ngunit biglang nagsalita si Jun at sinabing hindi sila sigurado sapagkat iba ang makakalaban nila ngayon kumpara sa mga nakalaban na nila noon. Dagdag pa nito na mukhang walang intensyong makipag-boxing ang Team American sa kanila bagay na ipinagtaka ng mga ito. Nakarating na si Shaft sa kulungan kung saan niya sinundo ang isang kriminal na nagngangalang Monster Jail. Isinama niya ito bilang unang miyembro ng kanyang team at sunod nilang pinuntahan si Miss Channel na niyaya pa niya na maghapunan. Kinabukasan ay sunod nilang pinuntahan ang Great Angels upang isama ang leader ng mga ito na si Mick. Isang miyembro na lang ang kulang para mabuo ang kanilang team at iyon ay ang Dark Emperor ng Timog, at tatawaging American Ultimate Killer ang grupo nila. Gulat na gulat si Ryuji nang malamang hindi boksingero ang mga miyembro ng Team American kundi mga tulisan, kaya ibig sabihin ay gyera ang magaganap at hindi boxing. Maya-maya pa ay nagpatuloy na si Ryuji sa pag-insayo nang biglang dumating si Jun at sinabing nais nitong makita ang kanyang bagong nadiskubreng estilo, ang boomerang. Nais nitong ipakita niya ang boomerang ngunit kapag hindi umano iyon pasado para kay Jun ay aalisin siya nito sa team kaya kailangang magseryoso si Ryuji. Pero dahil sa kondisyon ng kaliwang braso ni Ryuji ay tinanong niya si Jun kung magaling na bang tuluyan ang kaliwang braso nito. Sa halip na sumagot ay sumugod lang si Jun at ipinakita sa kanya na maayos na ang kaliwang braso nito sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya. Doon na ginamit ni Ryuji ang kanyang boomerang hook nang biglang dumating sina Ishimatsu at napansin ang kakaiba kay Ryuji. Nang iangat ni Jun ang manggas ng damit nito ay laking gulat ng tatlo nang makita ang namamagang siko ng kaibigan. Sinabi ni Ryuji na iyon ay mula pa ng pagkatapos ng laban nila sa Champion Carnival. Inisip ni Takeshi na dahil umano siguro iyon sa sunod-sunod na paggamit ni Ryuji ng boomerang hook. Base sa obserbasyon ni Jun sa paggamit ng boomerang ay ipinaliwanag nito kung bakit yun nangyari sa siko ni Ryuji. Ang boomerang umano ay animoy corkscrew na kapag ginamit ay pumipihit ang braso kaya pinayuhan niya si Ryuji na dahan-dahan sa paggamit ng boomerang kung ayaw nitong mawala ng braso. Gayunpaman, dapat umanong ikatuwa ni Ryuji ang tungkol doon sapagkat isang maalamat ang boomerang hook. Samantala, nagbalat kayo ang tagapag-imbestiga ni Jun bilang isa sa mga media upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Black Shaft. Bukas na ang kanilang laban kaya tuloy lang si Jun sa pagpapractice habang si Ishimatsu naman ay desididong maipakita ang lakas na meron sila. Habang sakay naman si Takeshi sa tren ay iniisip nito na sana ay gabayan siya ng kanyang ate at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Si Shinitora naman ay nakipagtagpo sa kapatid niyang si Futaba upang iabot sa kanya ang ipinabibigay ng kanilang ama, ang Bison Osazume na ipinamamana sa henerasyon ng kanilang pamilya. Kalakip niyon ang sulat ng kanilang ama at nang mabasa iyon ni Shinitora ay sinabi nito kay Futaba na iparating sa kanilang ama na kung makakaligtas siya sa gaganaping laban ay iiwan niya na ang boxing. Ipinasuri ni Ryuji ang kanyang siko sa isang doktor para masiguradong makakalaban siya bukas. Pagkatapos niyon ay handa na ang 5 para sa laban nila kontra Team America. Kinabukasan ay hindi na magkamayaw ang mga tao para sa gaganaping laban at marami rin ang nakaabang sa kani-kanilang mga telebisyon. Walang ibang hangad ang Team Japan kundi ang maipanalo ang laban at habang nagwo-warm up ang mga ito ay dumating doon si Catherine na mula sa New York branch ng Kenzaki Enterprises. Maya-maya pa ay pumasok na ang Golden Japan Junior Team sa stadium at isa-isa silang ipinakilala habang naglalakad. Nagsigawan ng mga manunood para sa kanilang 5 bilang pagpapakita ng suporta, habang nakasilip naman si Helga sa may pinto at laking gulat nito nang mapansin si Catherine sa likod ng 5. Nag-aral si Catherine sa Einstein Academy at nakalaban niya ito noon kaya nagtaka si Helga kung bakit kasama yun ng Japan Junior Team. Ang trabaho ni Catherine ay ang magbigay ng angkop na payo sa team tungkol sa gaganaping laban. Maya-maya pa ay nagreklamo na ang mga tao dahil late na umano ang Team America, nang biglang may 5 atol ang bumagsak mula sa itaas, at bawat isa sa mga iyon ay may nakalagay na pangalan nilang 5. Doon na lumitaw ang American Junior Team at sinabing iyon ay munting regalo nila para sa 5. Nagsalita si Jun at sinabing kulang naman ang Team America ng isang miyembro, kaya sinabi ni Shaft na huwag iyong alalahanin sapagkat naroon na iyon sa loob ng stadium. Nagtaka ang mga tao kung sino ang tinutukoy ni Shaft at napatingin sa kanilang mga katabi. Ipinakilala na ang unang sasalang sa Team America na si Monster Jail at habang nagaganap iyon ay kinakalkula ni Catherine kung sino ang ipantatapat nila doon. Base sa kalkulasyon sa lakas at laki ay si Shinitora ang napili ni Catherine na lalaban kay Monster Jail, ngunit si Ishimatsu ang tumayo para lumaban dito.
Para kay Catherine ay imposible ang gagawing iyon ni Ishimatsu pero lakas loob itong tumaas at pumasok sa loob ng ring. Nagtaka si Catherine kung bakit hindi nababahala ang apat gayong maaari yung ikamete ni Ishimatsu. Iyon ay dahil malaki ang galit ni Ishimatsu kay Monster Jail dahil sa pagbugbog nito sa mga kasamahan nila sa boxing na sina Onijima at sa mga iba pa na kasalukuyang nanunood ng kanilang laban sa telebisyon habang nasa ospital. Maya-maya pa ay nagsimula na ang kanilang laban kaya agad na umatake si Ishimatsu, ngunit kahit anong dami ng pagsuntok na ginawa nito ay hindi man lang yun tumalab kay Monster Jail. Sunod na umatake si Monster Jail at sa isang suntok pa lang nito ay talsik na si Ishimatsu. Gayunpaman, lumaban pa rin ito para sa pangako niyang paghihiganti para kina Onijima. Samantala, hindi naman maganda ang kutob ni Takeshi habang pinapanood ang laban kaya sinabi ni Catherine na binalaan naman niya ito kanina. Agad na kinalkula ni Catherine ang kalalabasan ng laban at agad na sinabi kay Jun na pahintuan muna ang laban dahil kung hindi ay nanganganib ang buhay ni Ishimatsu. Ngunit, sinabi ni Jun na matagal nang isinugol ni Ishimatsu ang buhay nito dahil bilang boksingero ay simula pa lang ay itinaya na nila ang kanilang buhay. Huli na namang napabagsak ni Monster Jail si Ishimatsu pero isinigaw nito na hindi siya magpapatalo. Huli itong tumayo sa pangwalong bilang ng referee kaya tuwang-tuwa ang mga kapatid nito na nanunood sa bahay. Nagpatuloy ang laban ngunit base sa obserbasyon ni Helga ay halata pa rin kung sino ang mananalo sa laban ng dalawa. Medyo humanga naman si Shaft kay Ishimatsu sapagkat nagawa muli nitong makabangon gayong marami nang napatay si Monster Jail gamit lamang ang isang suntok na iyon. Base sa kalkulasyon ni Catherine ay katumbas ng 300 tonelada ang epekto ng isang suntok na iyon kaya himala na lang umano kung makakaligtas si Ishimatsu sa laban na iyon. Nagpatuloy ang laban hanggang sa muli na namang suntukin ni Monster Jail si Ishimatsu kaya samuka na ito ng dugo at saka bumagsak. Sa pagkakabagsak na iyon ay bigla niyang naalala ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina, hanggang sa magkaroon siya ng pangitain ng pakikipaglaban niya upang matalo ang malakas na kalaban sa gitna ng malakas na alon ng dagat. Nag-aalala na ang kanyang mga katim sapagkat nananatili pa rin siyang nakadapa habang binibilanggan siya ng referee, hanggang sa muli na nga itong nakabangon. Isang pagbagsak niya na lang ay matatalo na siya sa laban kaya sa kanyang pag-atake kay Monster Jail ay ibinigay niya ang natitira pa niyang lakas, ngunit wala pa rin iyong epekto sa higanti. Sinabi ni Monster Jail na tulad lang din pala siya ng 5 na walang kalaban-laban sa kanya. Aatake na sana muli ito nang biglang tumunog ang bell bilang hudyat ng pagtatapos ng unang round. Ibinigay ni Ryuji ang upuan ni Ishimatsu pero nanatili lang itong nakatayo sa sulok. Base sa obserbasyon, hindi umuupo si Ishimatsu dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo mula sa suntok ng kalaban ay baka hindi na ito muling makatayo oras na umupo ito. Bago magsimula ang second round ay nangako si Ishimatsu na ipapanalo niya ang laban na iyon. Nang pagkatunog pa lang ng bell ay agad na itong umatake kay Jail pero gaya ng mga nauna niyang suntok ay wala rin iyong epekto doon. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Ishimatsu at muling umatake gamit ang buo niyang lakas na siyang nakapagpabagsak sa halimaw na si Jail. Dahil doon ay tuwang-tuwa ang mga tao at ang kanyang teammates habang gulat na gulat naman ang American team sa kanilang nasaksihan. Ngunit sa kabila ng pagbubunyi ay bumangon muli si Jail kaya ibig sabihin ay tuloy pa rin ang laban. Nainis si Ishimatsu sapagkat inakala niyang napabagsak niya na si Jail. Sa muling pag-uumpisa ng laban ay napatigil si Ishimatsu sa kanyang pagsugod nang biglang ilabas ni Jail ang anyong halimaw nito at saka sumuntok ng malakas pero mabuti na lang at naiwasan yun ni Ishimatsu. Ngunit maya-maya pa ay sumuntok pa ito ng paulit-ulit na nagdulot ng malakas na hangin sa loob ng stadium dahil sa lakas ng puwersa ng kamao nito. Para kay Shaft, kung magpapatuloy umano iyon ay makikita ng mga ito ang anyong halimaw ni Jail na siyang pumatay sa 15 katao sa pamamagitan lang ng isang suntok. Pinayuhan ni Ryuji si Ishimatsu na huwag manatili doon dahil kung hindi ay madadala-dala ito. Bumire na naman ng suntok si Jail na siyang naging dahilan ng pagtalsik ni Ishimatsu at pagtama ng likod nito sa gilid ng ring. Dahil doon ay pilit sinasabi ni Catherine kay Jun na pasukuan na si Ishimatsu dahil kung hindi ay mamamatay ito, ngunit hindi kumibo si Jun at sinabing isang ang digmaan ang labanang iyon at alam iyon ni Ishimatsu. Sa muling pagbangon nito ay nilapitan na siya ni Ryuji at sinabing kung ipagpapatuloy pa iyon ay maaari niya yung ikamatay. Ngunit, itinaya pa rin nito ang kanyang buhay kaya sinabi ni Ryuji na naniniwala siya dito. Habang naglalabas muli si Jail na malaipo-ipong hangin ay napansin nila na nakangiti si Ishimatsu kaya inisip nila na baka may plano ito. Maya-maya pa ay sumugod na ito bagay na ikinagulat nila. Tumalsik ito mula sa tama ng malakas na suntok ni Jail at saka tumayo si Jun at sinabing iyon ang hinihintay ni Ishimatsu.
Mula sa itaas ay bumagsak si Ishimatsu patungo sa kinatatayuan ni Jail upang umatake na siyang nagpabagsak sa halimaw sa labas ng ring. Bilang resulta, siya ang itinanghal na panalo laban sa halimaw na si Jail. Marami ang hindi makapaniwala pero para kay Jun ay normal lang na si Ishimatsu ang manalo dahil isa iyong totoong lalaki at boksingero. Nang lapitan si Jail ng mga medic ay nalaman ng mga ito na masama ang lagay nito sapagkat bali ang mga ribs nito at napuruhan ang mga organ. Nagulat si Ishimatsu nang marinig iyon kaya lalapitan sana niya si Jail nang may biglang may maghagis ng palakol at sinabing hindi na yun kailangan pang gamutin dahil mamamatay rin naman umano iyon oras na bumalik sa Amerika. Nagalit si Ishimatsu sa kung paano ay troto ni Shaft ang kakampi nito. Gayunpaman, binuhat niya si Jail upang dalhin sa ospital ngunit hinarang siya ni Channel. Natigilan siya sapagkat naramdaman niyang parang naparalisa ang buo niyang katawan dahil sa mga mata ng dalaga. Dahil doon ay nagsalita ang mga tao at sinabing hayaang dalhin si Jail sa ospital kaya maging ang mga ito ay kinontrol ni Channel para sabihing patayin na si Jail. Lumapit na si Mick upang tapusin si Jail ngunit hinarang ni Shinitora ang palakol nito gamit ang ipinadalang bizan o sa phone ng kanyang ama para makalampas ang dalawa. Maya-maya pa ay ipinakilala na si Channel bilang susunod na kinatawan ng American team at si Takeshi naman ang para sa team ng Japan. Sa pagsisimula ng laban ng mga ito ay agad na sumugod si Takeshi, ngunit muling ginamit ni Channel ang mata niya dahilan para hindi makagalaw si Takeshi sa kanyang kinatatayuan, kaya maging sina Ryuji ay nagtaka kung ano ang nangyayari. Nanatiling nakatayo lang si Takeshi habang nai-imagine nito na nakikipaglaban siya sa higanteng ahas pero ang totoo ay ilusyon niya lang iyon at si Channel talaga ang umaatake sa kanya. Hindi niya magawang iwasan ang bawat suntok ng kalaban kaya nag-alala ang mga manunood habang nagtataka pa rin sina Ryuji. Habang nanunood sa telebisyon ay nag-iisip din si Kiko kung ano ang nangyayari hanggang sa dumating doon si Pops at sinabing wala sa huwisyo si Takeshi. Doon palang napagtanto ni Kiko na sa ibang direksyon nga nakatingin ang mga mata ni Takeshi. Samantala, nang maihatid ni Ishimatsu si Jail sa labas ng stadium ay pinasalamatan siya nito, ngunit para kay Ishimatsu ay wala iyon sapagkat tapos na umano ang kanilang laban kaya hindi na sila magkaaway. Naikwento rin ni Jail na simula pagkabata niya ay wala siyang naging kaibigan dahil takot ang lahat sa kanya, maging ang kanyang sariling ina. Iyon ang naging dahilan kung bakit mas pinili na lang niyang makipaglaban ng makipaglaban. Sinabi nito na kung nagkaroon lang sana siya ng kaibigan na tulad ni Ishimatsu ay marahil hindi siya naging kriminal. Dumating na ang ambulansya pero bago tuluyang umalis si Jail ay sinabi nito kay Ishimatsu na huwag maliitin ang mga iyon dahil hindi umano normal na tao ang mga iyon lalo na si Channel na isang demonyo. Ang sino mang tumingin sa masasamang mata ni Channel ay nakikita ang kapahamakan na mangyayari sa kanya, kaya hindi sila dapat tumingin sa mga mata nito. Maya-maya pa ay nakaramdam muli ng sakit si Jail kaya napahiga na ito at nagpaalam na kay Ishimatsu at sinabing hindi na sila magkikita pang muli. Sambit pa nito na kung ipapanganak siyang muli ay nais niyang ipanganak na kaibigan si Ishimatsu sa Japan. Naiyak na lang si Ishimatsu sa kanyang mga narinig kaya sinabi nitong hihintayin niyang magkita sila muli at magkaharap sa isang laban. Sa muli niyang pagbalik sa loob ay nagulat siya sa kalagayan ni Takeshi. Napabagsak ito ni Channel habang wala pa rin ito sa wisyo. Lagay ang loob ni Shaft na sila na ang panalo, ngunit laking gulat nito nang muling bumangon si Takeshi. Aatakihin na sana ulit ito ni Channel nang biglang tumunog ang bell sa pagtatapos ng unang round. Wala pa rin sa sarili si Takeshi kaya sinampal na ito ni Ryuji at maya-maya pa ay umayos na ito. Doon sinabi ni Ishimatsu na iwasan ang pagtingin sa masasamang mata ni Channel. Na-realize iyon ni Takeshi dahil mula nang tumingin siya sa mata ng dalaga ay bigla siyang hindi na makagalaw kanina. Ibig sabihin, hinahypnotize siya ni Channel. Napansin ni Shaft na nalaman na ng Team Japan ang tungkol sa sikreto ni Channel pero hindi umano iyon hadlang sa pagkapanalo nila, sapagkat kahit isara ni Takeshi ang kanyang mga mata ay hindi niya ganon kadali matatakasan ang panghihypnotize ni Channel. Para kay Helga, wala nang laban pa si Takeshi ngunit may iba pa rin sa pakiramdam nito. Pakiramdam niya ay mangyayari muli ang tulad sa nangyari sa laban ni Jail at Ishimatsu. Samantala, napaisip si Takeshi kung ano kaya ang sasabihin sana sa kanya ng ate niya kung naroon iyon. Napangiti na lang ito at sinabing may isang paraan para maiwasan ang panghihypnotize ng kalaban. Tumayo ito at hiniram saglit ang katana ni Shinitora para itusok sa kanyang binti bilang pagpapakita ng kanyang determinasyon. Nagsimula na ang pangalawang round at sa pagkakataong ito ay nagawa niya ng makasuntok kay Channel hanggang sa mapabagsak niya ito. Dahil sa nararamdamang sakit sa kanyang hita ay hindi na tumalab kay Takeshi ang panghihypnotize ni Channel. Maya-maya pa ay muli na niyang inatake ang kalaban gamit ang right upper, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nahypnotize siya muli nito.
Nagtaka si Takeshi kung paano iyon nangyari pero nang mapatingin siya sa mga mata ni Channel ay doon niya napagtanto na ang mga nangyari mula sa umpisa ng second round ay pawang ilusyon lang. Nahulog siya sa panghihypnotize ng kalaban at nilito siya nito ng peking panalo. Ayon kay Channel, walang kwenta at hindi basta matatakasan ni Takeshi ang kanyang hipnotismo sa pamamagitan lang ng pagsugat sa sarili. Nagsimula na muli ang laban pero wala pa ring magawa si Takeshi kaya sinabi ni Ishimatsu na huwag itong tumingin sa mga mata ng kalaban. Ngunit kahit ipikit ni Takeshi ang kanyang mga mata ay wala pa rin yung epekto sapagkat nakalusot na sa loob ng katawan niya ang pang-hypnotize ni Channel. Nagpatuloy pa ang laban ngunit hindi pa rin maigalaw ni Takeshi ang kanyang katawan. Sa pagtatapos ng second round hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari kaya itinanong niya iyon kina Ryuji. Kahit nawala siya sa kanyang malay ay hindi pa rin siya napabagsak ni Channel. Para naman kay Channel, sinasadya umano nito na hindi muna pabagsakin si Takeshi dahil kung tatapusin umano niya ng ganon ang laban ay walang saysay ang pagpunta niya doon mula pa sa Amerika. Mungkahi naman ni Catherine kay Jun na pasukuan na si Takeshi dahil hindi na umano maglalaho ang hipnotismo ni Channel kaya wala na ring laban pa si Takeshi. Tulad ng kay Ishimatsu ay hindi na bahala si Jun dahil naniniwala itong ipapakita ni Takeshi ang umaalab na pagnanais nito. Habang hindi pa nagsisimula ang sunod na round ay naalala ni Takeshi ang pamamaalam ng kanyang ate na nagsabing simula ngayon ay kailangan niya ng lumaban mag-isa. Ginawa yun ni Takako upang hindi masanay si Takeshi na palagi siyang nasa tabi nito, sapagkat hindi iyon matututong tumayo sa sarili nitong mga paa. Simula noon ay nagsanay si Takeshi mag-isa hanggang sa makita niya ang iniwang sulat ni Takako. Pinapunta siya nito sa saradong silid at doon niya nakita ang isang piano. Hindi maintindihan ni Takeshi kung ano ang nais ipabatid sa kanya ng ate niya at kung paano iyon makakatulong para maipanalo niya ang laban. Umupo siya at laking gulat ni Takeshi nang malamang gawa sa bakal ang keyboard ng piano. Nang subukan niyang pindutin ang keyboard ay ginamit niya na ang dalawa niyang kamay para lang mapindot ang isa at nagdulot pa iyon ng panginginig ng mga kamay niya. Napatingin siya sa mga litratong nakasabit sa pader ng silid. Litrato iyon ng kanilang mga ninuno kaya inisip niya na natugtog ng mga iyon ang bakal na pianong iyon. Maya-maya pa ay nagsimula na ulit ang kanilang laban. Dahil huling round na ay ginamit muli ni Channel ang kanyang pang-hypnotize para malagay si Takeshi sa panaginip kung saan tumutugtog lang ito ng piano. Unti-unti siyang nahihirapan habang tumutugtog sa panaginip kaya umakma na si Channel ng pag-atake, pero nang marinig ni Takeshi ang kanyang kakaibang himig ay nagawa niya ng sumuntok kay Channel hanggang sa masapul niya ng sunod-sunod na suntok ang mukha nito. Nang tumalsik ang dalaga ay doon sinabi ni Takeshi na hindi natatalab sa kanya ang hipnotismo nito dahil sa himig na namumutawi sa kanyang katawan. Gamit ang himig na ginawa ni Takeshi ay nagawa nitong burahin ang hipnotismo ni Channel kaya naman naniniwala si Takako na magagawa iyon ng kapatid niya. Sa wakas ay tuluyan nang bumalik si Takeshi sa kanyang sarili kaya agad nitong tinapos si Channel gamit ang kanyang napakalakas na right upper na siyang nagpatalsak sa dalaga palabas ng ring. Nagsigawan ang mga tao sa pagkapanalo ni Takeshi habang naiiyak naman ang ate niya dahil nagawa niya iyon kahit hindi niya ito kasama. Samantala, sa pagtalsik ni Channel ay naalis ang wig nito kaya nalaman nila na lalaki pala iyon. Maya-maya pa ay idineklara na ang pagkapanalo ni Takeshi at marami ang humanga sa kanya. Sa kabilang banda, nagpapasalamat pa si Takeshi kay Channel sapagkat nadiskubre niya ang nakamamatay na suntok na siya lang ang may kakayahang gumawa. Pakiramdam niya ay para siyang isinilang muli dahil doon. Pinutol ni Mick ang kanilang usapan at sinabing huwag muna ang mga itong magpakasaya sa pagkatalo ni Channel. Tumayo si Shaft at sinabi ang pagkakakilanlan ni Mick bilang pinuno ng Great Angels at ang kilabot umano ng Amerika na ikinagulat ng mga tao. Maya-maya pa ay nagpatawag si Mick ng mga alipores na may pangalan ding Mick para kalabanan at maipakita na siya lang ang nag-iisang Mick. Sa takot ng mga itong labanan si Mick ay binigyan sila nito ng pagkakataong talunin siya gamit ang hawak nilang tubo, at kung sino umano ang makatalo kay Mick ay siya ng magiging bagong pinuno ng Great Angels. Dahil doon ay may naglakas loob ng sumubok pero isang suntok pa lang ni Mick ay nabaluktot na ang hawak na tubo ng lalaki. Gayunpaman, muli pa rin itong sumugod at doon na siya napatalsik ng malakas na suntok ni Mick. Pagkatapos yun ay hinamon na ni Mick ang iba pa niyang mga katukayo, at dahil wala namang ibang pagpipilian ang mga ito ay napilitan na silang lumaban dito. Sabay-sabay ang mga itong sumugod pero wala rin ang mga itong nagawa kay Mick, hanggang sa batuhin pa nito ang isang Mick ng kanyang palakol pero agad yung pinigilan ni Shinitora. Dahil doon ay ang dalawa ng ito ang maghaharap sa susunod na round at pagkatapos maipakilala ay agad na nagsimula ang laban ng mga ito.
Pinayuhan ni Shinitora si Mick na habarin umano nito ang suot na salamin kung ayaw nitong mabulag, ngunit tumawa lang si Mick at tinanong kung magagawang basagin ni Shinitora ang salamin niya gayong hindi naman ito kayang gamitin ang kanang braso nito. Umatake na si Mick pero nagulat ito nang mabilis iyong maiwasan ni Shinitora. Sinunod-sunod pa ni Mick ang kanyang pagsuntok pero patuloy lang itong iniiwasan ni Shinitora hanggang sa mapagod ito at doon na umatake si Shinitora. Bago maganap ang laban na iyon ay umuwi muna si Shinitora para makausap ang ama. Sinabi ni Shinitora na gusto niyang makamit ang tunay na diwa ng Shinitora Cage Ryu at gamitin ang karanasang iyon para sa paparating na labanan. Pumayag ang kanyang ama kaya nagpunta na agad sila sa dojo para isagawa iyon. Doon natutunan ni Shinitora ang tungkol sa Raimei Sandanzuki or Threefold Thunder Charge, isang sikretong teknik mula sa Shinitora Cage Ryu na kahawig ng Rolling Thunder. Inaral iyon ni Shinitora sa tulong ng kanyang ama hanggang sa maperpekto niya na iyon. Sa kabila ng patuloy na pag-iwas ni Shinitora sa mga suntok ni Mick ay biglang naging kalmado si Mick dahil may binabalak ito. Ayon kay Catherine, ang anggulong ginagawa ng braso ni Mick at ang bilis ng pagpapalipad ng kamao nito, dapat nilang maunawaan ang kahulugan ng paninindigang iyon. Agad na umatake si Mick na siyang naging sanhi ng pagkakaroon ni Shinitora ng sugat sa mukha. Samantala, laking gulat ni Catherine nang makita sa kanyang kalkulasyon ang kinaroroonan ng pinagmula ni Shinitora, ang Kyoto. Isang grupo ng kalalakihan ang sumugod doon at nagbanta sa ama ni Shinitora na oras na talunin nito ang pinuno nilang si Mick ay tatapusin din umano nila ang matanda, kaya nakasalalay umano kay Shinitora ang buhay at kaligtasan ng mag-ama. Samantala, sinabi naman ni Mick na isang kumpas lang ng kanyang kamay ay kaya niyang gawin sa pamilya ni Shinitora ang kahit na anong gusto niya dahil ang mga alip-ores na ipinadala niya sa Kyoto ay hindi basta. Dahil doon ay inisip ni na Scorpio na mukhang ang American ang mananalo sa laban na iyon, habang galit na galit naman si Ishimatsu dahil sa dumi ng paraan ng pakikipaglaban ng mga ito. Nagpatuloy ang laban ng dalawa nang biglang dumating si Catherine at sinabi sa grupo na kumpirmadong napapaligiran nga ng grupong Great Angels ang bahay ni na Shinitora. Lalong nagalit si Ishimatsu pero para kay Jun ay laban pa rin ang tawag doon sapagkat ang mundo ay hindi isang palaruan na sapat para sa kanila na ipaglaban lamang ang kanilang mga mithiin. Nang sabay sanang susuntok sa isa't isa ang dalawa ay biglang tumunog ang bell bilang hudyat ng pagtatapos ng unang round, ngunit, itinuloy pa rin ni Mick ang pagsuntok kay Shinitora, kaya dahil doon ay idineklara iyong foul. Agad na kinumusta ng mga ito si Shinitora habang sinabi naman ni Catherine na isuko na ni Shinitora ang laban para sa kaligtasan ng pamilya nito pero hindi ito nakinig at mas piniling ipagpatuloy ang laban. Maya-maya pa ay nag-umpisa na ang second round at agad na iniwasan ni Shinitora ang suntok ni Mick pero para dito ay hindi niya isinusugal ang buhay ng kanyang pamilya. Sa Kyoto, sinabi ng ama ni Shinitora na alam niyang naniniwala sa kanya ang anak kaya ipinakita nito sa isang lalaki na kaya niyang makipaglaban. Maging si Futaba ay lumaban na rin sa mga ito kaya nagsimula na ang labanan ng mga iyon. Ngunit walang nagawa ang grupo ng Great Angels at maging ang pangalawang pinuno ng mga ito sa ama ni Shinitora. Samantala, habang nasa loob pa rin ng ring ay gulat na gulat si Mick nang makitang naroon ang kanyang mga alip-ores kaya ibig sabihin ay natalo ang mga iyon ng ama at kapatid ni Shinitora. Hindi matanggap ni Mick na natalo ang mga alip-ores niya kaya galit itong umatake kay Shinitora pero sa huli ay nagawa siya nitong mapabagsak kaya si Shinitora ang itinanghal na panalo. Napasuko rin ng kanyang ama ang mga miyembro ng Great Angels at bilang parusa ay ipinagawa niya sa mga ito ang diwa ng Shinitora Cage Ryu. Walang sino man ang magnais gawin iyon sa takot ng mga ito sa patalim kaya nagpakumbaba ang mga ito. Samantala, inianunsyo sa stadium na dahil hindi kumpleto ang miyembro ng Team American ay pansamantalang ihihinto muna ang laban. Dahil doon ay umalis muna si Jun habang may palihim na nagmamasid sa kanya. Nang nalampasan yun ni Jun ay tumigil ito at sinabi sa lalaki na ipakita ang sarili. Samantala, bigla namang dumating si Dun Juliano kaya natakot na ang isang lalaki na nag-aabang kay Jun at umalis na ito, nang biglang lumabas si Ishimatsu mula sa banyo. Nagkainitan pa ang dalawa pero naputol iyon nang dumating si Catherine upang magpatulong kay Ishimatsu sa paghahanap ng nawawala niyang data file. Maya-maya pa ay nakabalik na ang mga ito sa stadium at dahil hindi na makapaghintay pa ay umakyat na si Shaft sa ring at sinabing kakalabanin niya na lang mag-isa sina Jun at Ryuji. Sa labas ay isang sasakyan ang dumating at doon bumaba ang huling miyembro ng American team. Kasama ang grupo ng mga kababaihan ay pumasok na ito sa loob ng stadium at ipinakilala bilang world superstar na si Mr. Whitey. Lumapit ito kay Shaft at sinabi ang tungkol sa pagkadismaya sa 3 beses na pagkatalo ng team, ngunit nainis si Shaft sapagkat huli na nga umano ito sa pagdating pagkatapos ay ganun pa ang sasabihin.
Sumagot si Mr. Whitey at sinabing huwag siyang pagmayabangan ni Shaft sapagkat pinag-isipan pa nga niya kung pupunta siya sa Japan. Dahil doon ay nainip na ang mga manunood kaya napasalita ang isang lalaki at sinabi na siguro ay natatakot si Mr. Whitey na kalabanan sina Ryuji at Jun. Narinig yun ni Mr. Whitey kaya pinakitaan niya ang mga ito ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagyupi sa barya gamit lang ang dulo ng 3 daliri. Maya-maya pa ay nagyaya na itong simulan na ang laban pero naagaw ni Jun ang atensyon ni Mr. Whitey nang tawagin niya itong baboy. Gayunpaman tumawa na lang ito dahil maganda naman umano ang mood nito ngayon. Pagkatapos ay sinabi nito na paupuin na lang ni Jun ang mga kasama niyang babae pero dahil sa patuloy na pang-asar ni Jun ay hinamon na lang ito ni Mr. Whitey ng laban sa loob ng ring. Tumayo si Jun at tinanggap ang hamon kaya sila ang idineklara bilang sunod na maglalaban. Nilinaw ni Mr. Whitey kay Shaft na hindi siya lalaban para sa team kundi para ipakita kay Jun kung gaano siya kagaling. Humisi na lang si Shaft at sinabing hindi naman ito mananalo laban kay Jun. Maya-maya pa ay kinuha na ni Jun ang kanyang kaliwang glove at iniwan ito ang sa kanan sapagkat hindi umano iyon kailangan dahil isa lang iyong laro. Marami ang nag-isip kung tuluyan na nga bang magaling ang braso ni Jun pero malalaman lang nila iyon oras na magsimula ang laban. Doon din malalaman ni Scorpion kung banta ba si Jun sa kanila. Nag-umpisa na ang laban ngunit nang umatake na si Jun ay biglang nawala si Mr. Whitey. Nakita nila ito na tumilapon pataas hanggang sa mabalot ito ng bandila at saka idineklara na hindi na ito makakalaban pa. Hindi makapaniwala ang apat sa ginawa ni Jun at maging ang referee ay wala ring masabi. Inulit nilang panoorin ang nangyari at doon nila nakita kung paano sinuntok ni Jun si Mr. Whitey gamit ang uppercut na siyang nagpalipad dito pataas. Dahil doon ay napatunayang magaling na nga ang braso ni Jun, habang hindi pa rin naman makapaniwala si Helga sa ipinakitang bilis at lakas nito. Natawa na lang si Ishimatsu sa sinapit ng mayabang na si Mr. Whitey, habang nagtakbuhan naman ang mga kasama nitong babae papunta kay Jun bagay na ikinagalit ni Kiko dahil sa selos. Maya-maya pa ay walang ano-ano ay tumayo si Black Shaft bilang tanda ng paghahaman nito kay Ryuji. Kung mananalo si Ryuji sa laban na ito ay magiging ganap na walang talo ang kanilang team. Ipinakilala na ang mga ito bilang huling pares ng maglalaban. Para kay Ishimatsu ay sigurado na ang kanilang tagumpay dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo nilang apat pero sinabi ni Takeshi na kung matatalo si Ryuji ay talo rin ang kanilang team. Iyon ay dahil hindi naman totoong boksingero ang mga nakalaban nila kaya hindi iyon maituturing na tagumpay para sa Japan. Maya-maya pa ay tumunog na ang gong bilang hudyat ng pagsisimula ng laban. Mapapansin na si Ryuji lang ang umaatake ng suntok habang iniiwasan lang iyon ni Shaft. Isinigaw ng mga manunood na gamitin na agad ni Ryuji ang boomerang hook kaya maya-maya pa ay ginamit na nga iyon nito. Dahil doon ay bumagsak si Shaft ngunit natawa pa ito at saka tumayo sapagkat hindi naman nagamit ni Ryuji ng maayos ang boomerang. Sa muling pagsisimula ng kanilang laban ay si Ryuji naman ang napabagsak ni Shaft bagay na ikinagulat ng mga manunood. Nagawa naman itong makatayo bago pa matapos sa pagbilang ang referee, nang biglang pumasok si Ishimatsu sa loob ng ring at sinabing foul si Shaft dahil sa paggamit nito sa tinatawag na pivot blow. Ang pivot blow ay ipinagbabawal na teknik sapagkat isa iyong hindi patas na pag-atake sa nag-aalangang kalaban. Pinag-usapan ng mga referee ang tungkol sa nangyari upang mapagdesisyonan kung itutuloy pa ang laban. Gayunpaman sinabi ni Ryuji na gusto pa rin niyang ituloy ang laban dahil ayaw niyang manalo ng dahil lang sa foul. Isa pa hindi pa rin umano niya nagagamit ang sarili niyang teknik sa boxing. Dahil doon ay idineklarang tuloy ang laban kaya sa muling pagsisimula ay agad na umatake ng sunod-sunod na suntok si Shaft hanggang sa mapatalsik niya si Ryuji gamit ang right straight. Napigilan ni Ryuji ang pagbagsak at bumawi kay Shaft gamit ang kanyang boomerang na siyang nagpabagsak muli dito. Sa pagkakataong ito ay nasapulan na ni Ryuji si Shaft kaya nahirapan na itong bumangon. Nakatayo man muli ay handa pa rin naman si Ryuji na lumaban kaya nang magsimula ulit ay agad itong umatake ng suntok. Habang nagaganap iyon ay naisip ni Shaft ang pagnanais niyang mapabagsak pareho sina Jun at Ryuji upang hindi na ang mga iyon makarating sa World Tournament. Pero dahil malabo niya nang magawa iyon ay kailangang kahit si Ryuji man lang ang mapabagsak at matalo niya ngayon. Maya-maya pa nang gagamitin na ulit sa kanya ni Ryuji ang boomerang hook ay agad siyang bumira ng suntok na tinatawag niyang black screw bagay na ikinagulat ng lahat. Sa sobrang lakas niyon ay tumalsik at bumagsak si Ryuji sa loob ng ring. Marami ang hindi makapaniwala sa nangyari habang nakangisi namang sinabi ni Shaft sa sarili na nagkamali si Ryuji kung inakala nito na siya lang ang may kakayahan sa corkscrew punch na orihinal na nagmula at naimbento ng Amerikano. Kung ang corkscrew punch ni Ryuji ay ang boomerang hook, ang kay Shaft naman ay tinatawag na black screw.
Dahil nasa pang-anim na ang pagbilang ng referee at hindi pa rin bumabangon si Ryuji ay inisip ni Shaft na si Jun na lang ang kailangan niyang kalabanan sa World Tournament. Samantala, habang naroon pa rin sa kinatatayuan si Ryuji ay bahagya itong kumilos dahil iniisip nito ang kanyang ate. Alam ni Kiko na tinatawag siya ni Ryuji pero gustuhin man niya itong puntahan ay hindi niya iyon maaaring gawin sapagkat naalala nito ang ipinagpasalamat sa kanya noon ni Takako. Bago umuwi pabalik sa Nagaoka ay dumaan sa kanya si Takako upang magpaalam. Nagulat siya nang malaman na hindi ito a-attend sa gaganaping kompetisyon ng Amerika at Japan. Doon sinabi sa kanya ni Takako ang na-realize nito pagkatapos ng Champion Carnival na masyado nang umaasa dito si Takeshi kaya hindi niya na iyon dapat pangsamahan upang matuto na iyon kung paano tumayo sa sarili nitong mga paa. Naisip ni Kiko na tama si Takako kaya ginawa niya rin iyon kay Ryuji. Naniniwala siya na kaya iyon ng kapatid niya kaya nagulat ang lahat nang biglang bumangon na si Ryuji bago pa tuluyang matapos ang pagbilang ng referee. Habang nagpapahinga pa lang ay sinabi ni Ryuji kina Ishimatsu na alam niyang kaya wala doon ang ate niya ay para matuto siyang tahakin ang sariling landas gamit ang sarili niyang kapangyarihan dahil kung palagi lang siyang aasa doon ay hindi niya maipapanalo ang World Tournament. Gayunpaman, hindi niya ramdam na nag-iisa siya sapagkat baon pa rin niya ang damdamin ng kanyang ate sa kanyang kamao, pati na rin ang mga teammate niya na naroon sa tabi niya, at dahil doon ay humanga si Takeshi sa tapang ni Ryuji. Tumunog na muli ang gong bilang hudyat ng pagsisimula ng ikatlo at huling round para sa laban na iyon. Sinabi ni Ryuji sa sarili na makikita ng ate niya ang bagsik ng boomerang hook na binuo nilang dalawa. Agad na sumugod si Ryuji at doon na nagsimulang uminit ang laban ng dalawa. Mapapansin na parehong hindi magpapatalo ang mga ito hanggang sa maya-maya pa ay gamitin na muli ni Shaft ang kanyang black screw punch na tumama sa mukha ni Ryuji. Gayunpaman, hindi niya napatumba si Ryuji sa pagkakataong ito dahil nagawa nitong tiisin ang lakas ng kanyang suntok. Mas tumindi pa ang laban at muling ginamit ng dalawa ang kanilang pangmalakasang suntok ng magkasabay. Bumagsak si Ryuji pero muli itong nakabangon habang si Shaft naman ang bumagsak at samuka pa ng dugo. Dahil doon ay si Ryuji ang itinanghal na panalo bagay na ikinatuwa ng lahat habang naiyak naman si Kiko sa tuwa dahil naipanalo ng kapatid niya ang laban. Samantala, nang makatayo si Shaft ay lumapit pa ito kay Ryuji para batiin iyon sa pagkapanalo sa kanilang laban at sinabing magkita na lang sila sa World Tournament. Ngayon ay masasabi ni Helga na talagang hindi dapat maliitin ang kakayahan ng Japan Junior Team. Sa isang silid, dumating ang dalawang espiya upang ibalita sa commander nila ang tungkol sa naganap na laban sa pagitan ng Amerika at Japan. Dahil team ng Japan ang nanalo, ibig sabihin ay makakalaban nila iyon para sa darating na World Tournament. Para sa lima ay marami silang natutunan sa naganap na labanang iyon pero kailangan pa nilang mas galingan para maipanalo naman nila ang World Tournament. Nagkaisa ang lima para sa iisa nilang hangarin na may bandera ang kanilang watawat sa darating na laban.